Ang multo sa call center. Ako si Liza, isang 27 anyos na call center agent sa Makati. Mahirap ang panggabing trabaho, pero kailangan kumayod. Sanay na ako sa paulit-ulit na reklamo ng mga kliyente, ang tunog ng keyboard, at ang lamig ng aircon na tila nanunuot hanggang buto. Pero ang isang gabing iyon ang huling Martes ng buwan ang magpapabago sa lahat. Hindi ko malilimutan ang takot na bumalot sa akin. Martes, 12:30 a.m. Dumating ako sa opisina ng maaga. Habang papasok ako sa elevator, napansin kong kakaunti ang mga tao. Normal naman ito kapag madaling araw, pero kakaibang katahimikan ang naramdaman ko. Tila ba masyado itong tahimik, para bang may nakaabang na hindi ko makita. Sa pagbukas ng elevator sa ika-10 palapag, sumalubong sa akin ang malamig na hangin, mas malamig kaysa dati. Naglakad ako papunta sa station ko, pero habang ginagawa ko ito, may narinig akong mga yabag sa likuran ko. Nang lumingon ako, wala namang tao. Baka guni-guni lang. Bulong ko sa sarili ko habang nilalagay ang bag ko sa ilalim ng mesa. Sinimulan ko na ang shift. 1:15 a.m. Habang nasa kalagitnaan ng tawag, napansin kong biglang nag-flicker ang ilaw sa opisina. Bahagyang napatingin ang mga katrabaho ko, pero agad din silang bumalik sa trabaho. Normal lang daw ang ganito, sabi nila, lalo na't luma na ang building, pero hindi yun ang ikinabahala ko. Sa peripheral vision ko, tila may dumaan na anino sa dulo ng cubicle row. Nang tingnan ko ito ng diretsyo, wala namang tao. Nagpatuloy ako sa trabaho, pilit na binabaliwala ang kakaibang pakiramdam. Ilang minuto pa, biglang tumunog ang linya ko. Unknown caller sa tagal ko sa trabahong ito. Bihirang mangyari ang ganito, pero hindi ito imposible. Sinagot ko ang tawag. Good morning, thank you for calling. This is Liza, how may I help you? Tahimik. Tanging static lang ang naririnig ko sa kabilang linya. Hello, can you hear me? Tanong ko ulit. Maya-maya, may narinig akong mahina, mabagal na paghinga. Liza, bakit mo ko iniwan? Sabi ng isang boses, malamig at puno ng bigati. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko kilala ang boses pero parang may kung anong pamilyar dito. Sinubukan kong maging profesional. Excuse me, can you please repeat that? Tahimik. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ko ang mahinang tawa. Ang tunog nito ay para bang galing sa malalim na hukay. Bigla na lang naputol ang tawag. 2 a.m. Lumapit sa akin si Jeff, isa kong katrabaho. Halata sa mukha niya ang pag-aalala. Narinig ko yung sinabi mo kanina. Sino yun? Tanong niya. Hindi ko alam. Unknown caller lang ang lumabas. Napailing siya. Weird. May ganitong nangyari rin sa station ko dati. Hindi ko rin makakalimutan. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ko, nararamdaman ko ng kaba. Si Carla. Isa sa mga dating agent dito. Hindi ko siya masyadong nakilala, pero sabi ng mga matatagal na dito, nagpakamatay daw siya sa CR. Nagbikti daw dahil sa stress sa trabaho. Bigla akong nanlamig. Si Carla? May mga kwento na pala tungkol sa kanya. Pero hindi ko pa rin mawari kung bakit tila ako ang tinatarget ng kakaibang mga pangyayari. 3:30 a.m. Habang nasa isa pang tawag, naramdaman ko na parang may nakatingin sa akin. Hindi ito ang normal na pakiramdam ng pagiging alerto. Pakiramdam ko, literal na may mga mata sa likuran ko. Sinubukan kong mag-focus, pero hindi ko mapigilang lumingon. Sa reflection ng monitor ko, nakita ko ang isang anino-anino ng isang babaeng nakalugay ang buhok. Bigla akong tumayo at napasigaw, dahilan para mapatingin ang lahat ng katrabaho ko. Okay ka lang, Liza? Tanong ni Ann, ang supervisor namin. Oo, sorry. Akala ko may nakita ako, sagot ko, pilit na tinatago ang takot. 4 a.m. Nag-decide akong mag-break. Sa pantry, kinausap ko si Ann tungkol sa mga nangyayari. Alam mo ba na may kwento tungkol sa multo dito? Tanong niya. Tumango ako. Si Carla, di ba? Oo. Pero ang hindi alam ng iba, hindi lang basta stress ang dahilan ng pagkamatay niya. May nagsasabi na may mas malalim pa. Bago siya namatay, ilang linggo daw siyang may natatanggap na kakaibang tao mga boses na tumatawag sa pangalan niya, mga hindi maipaliwanag na tunog. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Parang mas tumindi ang bigat sa dibdib ko. Hindi kaya ako ang susunod. 5:15 a.m. Malapit na ang pagtatapos ng shift, pero parang hindi na ako makapag-focus. Sinusubukan kong baliwalayin ang mga nararamdaman ko, pero biglang tumunog ulit ang linya ko. Unknown caller, hindi ko alam kung bakit, pero sinagot ko pa rin. Good morning, this is Liza. How may I help you?
Hindi mo ba ako naalala, Liza? Ang boses ay mas malakas na ngayon, mas malinaw. Ako si Carla. Naputo lang hininga ko. Ano ang kailangan mo sa akin? Nagbabala ako sa kanila noon, pero walang nakinig. Ngayon, ikaw naman ang magdurusa. Sa likod ng monitor ko, muling lumitaw ang refleksyon ng babaeng nakalugay ang buhok. Ang kanyang mga mata ay mapupula at ang ngiti niya ay hindi makatao. Bigla niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Huwag kang aalis, Liza. Sasama ka sa akin. Napabalikwas ako at tumakbo palabas ng opisina. Hindi ko na inalintana ang pagtawag ng mga katrabaho ko. Sa elevator, habang hinihintay ang pagbaba, narinig ko ang mahinang pagtawa sa likod ko. Pagbukas ng elevator, wala na akong inaksayang oras. Tumakbo ako palabas ng building at hindi na lumingon. Simula noon, hindi na ako bumalik sa trabahong iyon. Hindi ko na rin muling sinagot ang kahit anong unknown caller. Hanggang ngayon, Hindi ko na ulit naramdaman ang presensya ni Carla, pero nananatili ang takot tuwing naririnig ko ang tunog ng telepono. Kung minsan, sa tahimik na gabi, tila naririnig ko pa rin ang boses niya. Binibigkas ang pangalan ko na parang naghihintay ng susunod niyang biktima.